Pala, malapit ang huli ng pagsulit, hindi ba? Opo, pa sa sunod na pong linggo. Kaya puspusan na po ang aking pag-review. Mabuti kung ganun, Emmanuel. O ikaw, Samuel, nag-intindi ka na ba ng mga aral ninyo? Baka ibagsak mo ng tuluyan yung semester na ito. Sinasayang mo lang ang pagpapaaral ko sa'yo. Aba, hindi ko lamang pinupulot sa tabi-tabi ang pera na pinaputustos ko para sa pag-aaral nyo. Nag-aaral naman ako pa. Sinusubukan ko naman po ang lahat na makakaya ko para tumaas sa mga grado ko. Susubukan mo lang? Ba't di mo to gayahin si Emmanuel? Mahusay na, masipag pang mag-aral. Han, tama na muna yan. Nasa harap tayo ng hapagkainan. Huwag niyo munang pag-usapan ng mga ganyang bagay at kumain na muna tayo. Oh, kumusta? Huwag ka na madaming tanong, timplawan ako ng kape. Oh, ito. Magandang hapon tayo. Ito po ang aking grado. Ayan, ito ang gusto ko. Pagbutihin mo lang ang pag-aaral mo dahil ikaw ang pag-asa ng pamilya natin. Opo, pa. Asan ba ang kuya mo? Han, tawagin mo nga. Samuel, tawag ka ng tatay mo. Bakit po? Asan ba ang card mo? Nasa loob po, teka kukunin ko lang po. Eto po. Ano to? Anong klaseng grado to? Ito ba ang sinasabing susubukan? Sinubukan ko naman po talaga tayo eh. Kaso lang yan po talaga ang ayaw ko. Tsaka isa pa, hindi ko naman po gusto ang kurso yan, hindi ba? Kayo lang naman po ang nagpupumilit na kunin ko ang kursong yan. Kaya wag po kayo magtataka kung ganyan kababa ang mga grado ko dahil hindi ko yan gusto. Yan nga ang kursong gusto ko para sa'yo. Oo, yan ang gusto mo. Pero paano naman ang gusto ko na maging sikat na manunulat? Aba, sumasagot ka na? Han! Huwag mo naman saktan yung bata! Sumagot mo. Ma, Pa, salamat po sa lahat. Kahit kailanman ay hindi ako sumapat sa mga inaasahan niyo sa akin. Kahit ganun, naibibigyan niyo pa rin po ang aking mga pangangailangan. Pinapakain niyo pa rin po ako at pinapatuloy sa bahay kahit hindi ko maibigay ang lahat ng inaasahan niyo kagalingan mula sa akin. Patawarin niyo po sana ako dahil hindi ko mapantayan ang husay ni Emmanuel. Kahit ano pong gawin ko, ay di ko mapapakita sa inyo ang buong husay ko sapagkat silaw na po kayo sa liwanag ng mga medalya ng kapatid ko. Ang hirap, Ma. Nasa tuwing kailangan ko ng inang masasabihan ng mga karanasan ko sa eskwelahan, ay hindi mo ako mabigyan ng panahon. Ganon ka rin po, Pa. Sa tuwing na may pagkakamali ako, na sana hiling ko ay tuturuan mo akong itama. Bagkus mas inuuna mong magalit sa akin kaysa sa pakinggan ng eksplanasyon ko. Sa pag-aaral ko, kayo na ang pumili ng kurso. Kayo nga po ang nagbabayad para sa pag-aaral na ito.
Pero hindi ko po talaga ito gusto. Hindi pumasok sa isipan ko na kunin ang gusto niyong kurso sa akin. Bakit po ba kayo ganyan? Pag si Manuel ayos lang, kahit anong gusto niya. Pero pag ako hindi, masakit para sa akin. Na para bang wala akong halaga sa inyo. Hindi ko po maramdaman na mahal niyo po. Ako ay tumatangis dito sa piyan. Sa harap ng malakas na hangin at alon sa bakit. Pinipigilan ang pag-agos ng bakita na silang ayaw magpaawat. Dito sa lugar na ito, hindi ko kaya itago ang aking kalungkutan at sinanakit sa mundo. Bakit na ako ang palagi tinisip? Bakit ang bawat kilos ko at palaging mali sa harap nila? Sa totoo lang, hindi ko sila maintindihan. Pagkat ako, bilang anak nila, nagsisikap subalit hindi lang talaga ako sasapat. Hindi ko mapapantayan ang mataas na tingin nila sa aking kapatid. At kailanman, hindi ko ito malalampasan.